So, eto mga sangkay, si Senator Robin Padilla at saka si Bam Aquino, mukhang nagsagutan mga sangkay o sinagot ni Bam Aquino si Robin Padilla. Yo guys, what's up? This is me. We are back. So pag-usapan po natin ngayon mga sangkay. Tingnan po natin yung ganap sa impeachment trial ni VP Sara kasi sinagot daw po ni Senator Bam Aquino si Senator Robin Padilla. Nako, anong eksena ito? Pag-usapan po natin at tingnan po natin. Pakialaman po natin. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, i-subscribe nyo na para lagi po kayong updated sa bawat vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito nga po ang nangyari. Tingnan po natin. Si Aquino po ang kanyang alias ay Marshall. Si Senator Judge Bam Aquino nilinaw na gumamit ng alias si Ninoy Aquino pero wala itong confidential funds. Okay, hindi ko alam ano na naman kaya sinabi ni Robin Padilla. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman ho siyang confidential funds na wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that that was never raised by the defense either in their answer or in their pretrial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before Okay, this thank you. honorable court. Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta. In her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. But si Miss Gina Acosta, in her testimony, did admit that in her perspective, these are aliases. Okay, so ang pinag-uusapan dito yung mga aliases ng mga sinasabing mga taong nasa confidential fund na pinamigyan mga sangkay. Ngayon, ang tanong dyan, ito, tunay ba yung mga pangalan na yun? Ako, direct ako masasabing hindi po. Tingnan nyo naman yung mga pangalan. Halimbawa na lang yung Mary Grace Piatos. Hindi po tunay na pangalan yun. I believe mga sangkay, yan po ay mga aliases na ginagamit sa ng mga intel kasi hindi nga po pwedeng ilabas yung tunay na pangalan. Kayo ba? Kung kayo ang kukunin ng AFP na bahagi ng kanilang intel, yung mga nagsusurveillance, yung mga nagmamanman, mga nagmamasid, papayag ka ba na ilalagay mo yung tunay mong pangalan doon sa permahan? Hindi. Alam mo kung bakit? Hindi natin sigurado kung sa loob mga sangkay walang mga traidor. Sa loob ng AFP o sa loob ng gobyerno, di ba kadalasan meron din po silang mga pinapadala dyan ng mga nagmamanman? Paano kung malaman na ito pala yung mga asset nila, ito pala yung mga intel nila. Hindi, ubos, pati pamilya. Ganun po ang gagawin dyan, mga sangkay. Iyan po ang tingin ko. Kasi, tayo naman, mga sangkay, sabi ko nga, pro-government po tayo, pero tinitingnan po natin kung ano ba talaga yung totoo tungkol dito. No, just for the record po. Okay. Sa palagay niyo po ba, karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Ayan na. Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that confidential activities are considered to be sensitive. Sensitive. Yun ang sinasabi ko. Tingin nyo ba, ilalabas nila dyan sa ano yung mga tunay na pangalan ng mga intel? Hindi po.
Kasi pag nilabas nila yan, ubos yung mga yan. Sa sobrang dami niyan, buong Pilipinas po yan eh. Yung si PBB, mayroon din po yan mga intel. Si VP Sara, lahat po mga sangkay na mayroong confidential fund. So kapag nilabas nila yan, ubos lahat ng mga intel. Wala nang papasok. Wala nang magiging intel yung AFP. Wala na sila magiging mga assets dyan. Kasi matatakot na. O, di ba? And there might be individuals or groups that need to be Baka nga kinakabahan na yung mga yan ngayon eh. Kasi pag nabanggit yung mga tunay nilang pangalan, yari. Alam nyo na, uubusin yung mga yan ng mga kalaban ng gobyerno. somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. Yun yung sinasabi natin. Yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provisions, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Nakaraan pa na yan po ay mga alias lamang. No, yung mga pangalan doon kasi hindi nga po pwedeng ilabas. Kahit naman ako, di ko isusugal yung sarili ko para lang diyan kahit pamalaki yung kikitain ko tapos malalaman yung tunay kong identity doon. Wag na oy. Di napurnada tayo diyan. Okay, maraming salamat po. Pero po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po Ogo, 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Okay, yan na. Papasok na. Doon na po pumasok si Senator Ninoy Aquino na nabanggit nga po mga sangkay na gumamit daw po ng alias din. Pero syempre, iba naman po yung situation nun. Kaya nasagot po yun ni Senator Bam Aquino na wala namang ano daw po doon. Wala naman daw pong confidential fund doon. Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po masyado. ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, at Lipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided No, yes. Tama naman yun, mga sanggay. Pero when it comes to Intel, hindi mo po pwedeng ilabas doon yung tunay mong pangalan. Kahit po sa dokumento, kasi mayayari ka. Sobrang confidential dyan, yan. Kasi nga po, kapag nalaman po yun ng kalaban ng Armed Forces of the Philippines, ikaw, hindi lang ikaw, na malalaman yung tunay na pangalan, pati yung pamilya mo, mayayariin yan. Kasi, ikaw ang reason kung bakit yung mga kampo nila nahahanap. Ikaw yung reason kung bakit nahahanap yung mga daraanan nila. Yayariin ka talaga dyan. Ang bihira. Kaya yun po yung sinasabi po natin na
Itong mga ito, gumamit po ng mga alias para maproteksyonan yung mga intel na yan. Kasi delikado nga po yung kanilang trabaho. Pero ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa pahayag ni Senator George Bam Aquino laban po kay Senator Robin Padilla? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.